Yo, what's up guys? It's me again, Chris Ryan. Welcome to my YouTube channel. Ayan guys, magbibigay lang ako ng payo sa mga gustong ibang bansa. Yung gustong maging OFW, kagaya ko magbibigay ako sa inyo ng kaunting payo. Kaunting payo lang naman guys, kaunting-kaunti lang. Yan, ako nagtrabaho ko sa Saudi Arabia mahigit 5 taon. 5 taon. And ngayon dito sa Qatar ay kulang-kulang na magdadalawang taon na ako guys. Kaya nasa inyo kung makikinig kayo sa akin or pakikinggan nyo. Paras lang yun Kung pakikinggan nyo yung payo ko sa inyo guys. Yung mga gusto mga ibang bansa at yung bago pa lang dito sa ibang bansa. Yan. Dapat unang-una guys, kung gusto nyong magtrabaho dito sa ibang bansa, dapat matibay ang loob nyo. Matibay talaga dapat yung loob nyo. At handa kayo, handang-handa. Dapat handang-handa kayo na maiwan ang pamilya nyo sa Pilipinas. Dapat dyan pa lang kayo sa Pilipinas, pinaghahandaan nyo na ito, pinaghahandaan nyo na guys, kung dapat inahandaan nyo na guys ang inyong sarili na mapalayo sa inyong pamilya. Dahil oras na makarating kayo dito sa ibang bansa, kayo lang, nag-iisa lang ang tutulong sa inyong sarili, wala nang iba. Kayo lang. Dapat labanan nyo ang stress. Una, stress. Tapos itong pinaka common sa ating mga OFW, homesick. Homesick yan. Dapat wag kayong ma-homesick dito at wag kayong may stress. Pag nandito kayo, enjoy nyo lang guys, enjoy nyo lang ang inyong pagtatrabaho dito. Wag kayong mag-iisip ng kung ano-ano sa Pilipinas. Wag kayong iisipin wag nyong iisipin wag nyong iisipin ang kamag-anak. Wag nyong iisipin ang pamilya nyo sa Pilipinas guys. Dahil oras na ma-homesick kayo, ang isip nyo pauwi. Bago pa lang kayo pauwi na. Ayan, may nabasa akong comment, may nabasa akong post, wala pang isang buwan, nai-stress na, nagtatanong na kung magkano ang ticket. Wala pang isang buwan, gusto na umuwi dahil nai-stress and now homesick. Ito sa mga babae, sa mga lalaki, kung hindi nyo kaya ng walang ana-ana, huwag kayong mag-apply sa ibang bansa. Diyan na lang kayo sa Pilipinas. Yan, magpakahirap kayo dyan, magpakasarap kayo dyan. Yan, sino ba maghihirap? Hindi lang kayo, kung hindi yung mga anak nyo. Kaya kung may mga pangarap kayo sa mga anak nyo, abang bata pa lang, abang malakas pa kayo, mga ibang bansa na kayo. Yan, okay? At yun nga yung payo ko sa inyo guys. Yan ang pinakapayo ko sa inyo. Dapat matibay ang loob nyo. Hindi lang matibay, matigas, matapang. Yan, matigas, matapang. Ako bilang isang OFW na magsi 7 years na bilang OFW, nakaya ko. Kayo pa kaya? Kayo na may pinag-aralan, kayo na mas maalam sa akin, kayo na mas matalino, ako nakaya ko, kayo pa kaya? Yung iba hindi nakapag-aral yung iba grade 1 lang ang natapos, pero nasan sila, nasa ibang bansa, mas magaling pang mag-Arabic, mas magaling pang mag-English sa akin. Tibay lang talaga ng loob yan, tibay lang ng loob. At syempre, lagi kayong mag-pray sa itaas dahil siya lang ang gagabay sa inyo. Yan,
Sa lahat ng kapwa ko Pilipino na gusto mga ibang bansa, unang-una, wag kang mai-stress. Wag kang mai-stress, wag niyo isipin ang pamilya niyo sa Pilipinas. Isipin niyo na lang pag sumahod kayo, magpadala kayo, yun, masaya na sila doon. Yun ang isipin niyo kung paano niyo matutulungan ang inyong pamilya sa Pilipinas. No, wag na kayong mag-stress, wag niyo gagayahin yung iba. Wala pa isang buwan, 2 buwan gusto nang umuwi sa Pilipinas, hindi nila alam kung magkano ang gasto sa Pilipinas, yung kung hindi ka man gumastos, yung paglalakad ng yung papel, yung araw na nasayang, tapos ngayong nandito ka na, gusto nyo nang umuwi. Yung ibang nasa Pilipinas gustong mga ibang bansa, kayong nandito sa ibang bansa gusto nang umuwi. Ayan, ayan guys, nasa inyo na lang kung makikinig kayo sa aking payo, sa aking mga OFW. Ito masasabi ko sa inyo, na kaya kong tumagal dito sa ibang bansa, kayang-kaya nyo din. Okay guys, hanggang dito na lang ang video. Pagpalain kayo ng may kapal. Bye bye.